Ayan. Morning, umaga na naman. Siyempre, naman nakarang araw, lagi akong pagkagising ko inom akong kape. Pero ngayon, medyo naubos na yung kape ko from Sagada. So, medyo, so sipag lang ng konti ng, dahil naglakad kami ni Pedro, yung aso ko. So, kaya ngayon, sa labat na lang muna ang inumin ko. Pampalinis ng boses. Masarap siya eh. Kapag naglalakad nga ako minsan, mahilig ako maglakad noon eh. May isang kaibigan, wala na siya ngayon na pumanaw na. Sabi niya sa akin, photographer din to actually si Melvin. Lagi siya may baon pag naglalakad kami, mga malilit na hinahati-hati niya yung luya. Tapos nilalagay lang niya sa bibig niya parang So habang naglalakad ka kasi natutuyuan ka. So parang yung katas nung medyo organic, so nakakatulong din sa lalamunan siguro dahil baka may malat siya. Pero nauso sa akin, nahilig din ako sa ganun eh. Minsan pag naglalakad ako, since minsan kasi wala ka na masyadong budget. So kung anong nasa bahay, pipira-pirasuin mo. Kagaya ng carrots. Yung carrots, pinipiraso ko yun. Binabalatan ko ng konti. Tapos pinipiraso ko maliliit. Tapos binubulsa ko, nilalagay ko sa isang plastic. Pag naglalakad ako, pag nagugutom na ako, yun na dinudukot ko, nguya. Nakakadagdag din siya sa energy eh. So anyway, nung Sabado, nag-street photography ulit kami. Parang kasama ko isang pagkagising ko ng maga. Wala akong balak eh, alas 4 ng maga. Biglang nag-PM ako doon sa kaibigan. Sabi ko, shoot tayo kasi Sabado eh, di ba? Sige ba? Sabi niya, sabi ko niya, saan? Sa Rect. So, sabi ko, hindi. Ikaw, kung anong marirekomenda mo. Sabi niya, sige, kita na lang tayo sa dating lugar, sa Recto, sa McDo, ganon. So, anyway, nagkita na nga kami ron. So, doon na umpisa lagi minsan. Kasi Santa Cruz o Binondo, medyo sanay na tayo. Ako, nung maliit pa ako, lakad ako ng lakad. Kasi pag magkukuha ka talaga, nakakalungkot na trabaho yung pagiging photographer. Solo talaga siya. I mean, malungkot siyang gawain kasi mag-isa ka lang, naglalakad ka. Kung saan iskinita ka mapupunta, di ba? Kaya medyo delikado, lalo na kung medyo mukha kang naive, ganun yung inosente pa yung itsura mo. Pero, syempre, sa kakalakad mo araw-araw, nasasanay ka na, tsaka yung mga tao nasasanay na rin sa paningin pag nakikita ka. So, isang araw, at tingin nila taga dun ka na. Yun nga ang sikreto eh. Minsan, pagka gusto mong kunan yung mga tao, di ba? Minsan, paano mo sila makukunan? Mailap yung mga tao eh, lalo na sa panahon ngayon. Kaya ginagawa ko, tumatambay muna ako. Dati naninigarilyo pa ako eh. Bata, mga teens o teenager ako hanggang early 20s kasi sigarilyo. Bibili muna ako candy o tatambay ako doon, makipagkwentuhan ako sa tabi ng sa Avenida, madaming tao. Tapos pag sanay na sila sa akin, kwentuhan kami, maya maiangat ko na yung camera ko. Makakapag-shoot na ako. Pero bakit nga ba street photography ang hilig ng tao, di ba? O ako. At bakit sa karamihan ng kumukuha sa Quiapo, Santa Cruz, sa Binondo, at malapit yung area yon? Kasi, unang-una, pagka nag-umpisa ka kasing photographer, minsan wala ka pa, hindi mo trabaho yun eh. Yung, bakit ka nag-shoot? Wala, gusto mo lang. Siguro, nagkaroon ka ng camera, naging observant ka, tsaka unang kailangan kasi curious ka sa paligid. Tapos ma-observant ka, di ba? Kaya, yung area ng Santa Cruz, para siyang crossroads. Lahat ng taong nanggagaling kung saan-saan, mga naghahanap buhay, papasok sa trabaho, estudyante, yung mga nagtitinda sa kalye, sa palengke, dun sila nagumpisa, lalo na doon sa bandang Carriedo. Dati, punong-puno pa nga ng pag pumunta ka sa Quiapo, maraming tao rin kasi, lalo na kung Biyernes, araw ng Quiapo yun, di ba?
So, yung mga tao lahat nagpupunta ron. At syempre, mga maliliit na negosyante gusto nilang kumita sa araw-araw. Doon sila. So, itong parang lalo na sa may Carriedo nung nauso na yung tinayunan ng gobyerno yung LRT. 'Di ba? So, lahat na doon na yung istasyon. Iba-iba. Sa Quiapo, may 3 istasyon. Lapit sa Avenida, sa Carriedo, doon sa may Recto meron. Tapos, banda ron papunta pa ng monumento. Basta may kanya-kanyang... So, doon ang gagaling o doon nagpupunta yung mga tao, diba? Sa bandang Mindiola, may ano rin. So, anyway, to make it short, balik ulit ako, bakit yun na nagustuhan ko? Kasi bata ako, yun din ang hilig ng mami ko puntahan kasi sa... Naalala ko yung mga lugar ng mga 6 may tinatawag silang Surbaran, sa may Central Market yun eh. Doon mo makikita yung mga PX na tinatawag nila. Doon bumibili mami ko ng mga ipapaninda niya. Kasi sa opisina, syempre, pag pumapasok ka sa opisina, di ba? Minsan, may mga nagtitinda ng pabango. Alam ko, naalala ko, mga Avon products pa yun eh. May nagtitinda ng sabon. May mga nagtitinda ng t-shirt, mga damit, basta kung ano-ano. So, dun sa Central Market, o yung tinatawag nila sa may Surbaran ng alam kong tawag nila nun eh. Maraming mga PX goods doon. So, dun siya bumibili mura. Eh, mami ko medyo ano yan eh, lakotsero talaga. Kaya kung saan-saan kami, sinasama niya ako sa Binondo, doon sa Chinatown. Naghahanap din siya mga mabibili doon. Kahit na ano ba. Tapos, hindi naman, minsan, installment eh, binibenta niya sa mga opisina, hulugan ka na. So, nakakatuwa kasi mga binibili niya minsan, may mga laruan din. May mga manika malilit, mga action figure. Kasi yun ang uso na, no? So, may mga count-count na naka-frame. Minsan natutuwa ako kasi kahit lalaki ka, parang ang sarap laruin yung mga action figure. Tapos, dumating ang time na mga pambabae rin yung mga binibili niya. Pero merong mga Little Red Riding Hood, may Robin Hood, may kanya-kanya siyang malilit na figure na parang galing sa fairy tales. Anyway, yun lang, kwento lang yun kasi. So, bukod doon, naglalakad-lakad kami papuntang Luneta, Bandaron. So, sa may Quiapo, minsan, na-tsempohan namin, parang birthday ko yung sinama niya ako. Ang birthday ko kasi January 26. So, parang yun yung araw na maraming nagrarally. Ano yun eh, hindi pa martial law. Malapit na mag-martial law. Uso na talaga yung nag-umpisa na yung nag-aalsa yung mga estudyante, mga tao against Marcos rule, di ba? So, nakita ko doon sa Plaza Miranda. Doon kasi lagi nagrarally at doon ginagawa yung mga kampanya, yung mga election, di ba, doon sila nagsasalita. Yung mga tao doon din nagdidebate kung ano-ano. Yun ang lugar ng parang kumpulan ng mga tao, iba-ibang mga ideology nila, ibang hilig na. Nagkukwentuhan sila, debate, tungkol sa kung saan-saan eh. So, masarap makinig. So, isang araw nga nun, rally nga, nagkataon, naging violent yung pangyari. So, nagtatakbuhan, naghahabulan yung mga police, yung Metrocom tawag nun kasi nakakaki pa sila. Hindi pa uso tong PNP dati. Hindi pa blue ang uniform. So, kaki. Tapos may mga shield sila. Yung shield nila mga bilog na ratan. Tapos sa isang dulo, nandun naman. Basta minsan harapan sila, batuhan. Tapos sa isang sulok, nandun yung mga photographer. Doon ako una akong sabi ko, wow. Parang ang exciting naman, mga kumpulan sila, nakaupo sila, tapos nakatutok silang ganun. Merong mahahaba, merong mga parang yung movie camera, di ba? Kasi hindi pa uso yung digital. So yung film na alam ko, naalala ko, Bell and Howell pa nga yung ginagamit ng iba kasi nakikita ko yun sa magazine ng daddy ko, sa mga live magazine. So, doon una akong na-amaze sa buhay ng isang photographer kasi parang ang saya nila yung action. Yun pala hilig ko yung, hindi pala pwedeng hindi pala medicine ng hilig. Parang mas gusto ko yung adventurer. So, ganun nga. Since ang news kasi, parang
ano ka dun, adrenaline addict ka dun, parang junkie, adrenaline junkie. Kasi gusto mo yung takbuhan, ganun, parang delikado. Dun ako na nag-umpisang mahilig kasi nung nag-aaral na ako sa sa fine arts, kailangan ko magkaroon ng parang ganito yung una kong camera nung binili ng mother ko. So, yun na nga. Mabalik tayo sa street photography, di ba? Yung street photography kasi sa akin lang. Minsan may mga nagtatanong ba ibig sabihin na street photography? May mga kung titingnan mag-google ka, may mga standard na meaning o definition yung street photography. Pero para sa akin kasi, ang ano ko dyan, ang nagmumula sa akin parang daily life. Kasi yun nga ang hilig ko. Since mahilig nga yung mami ko maglalakwatch, di ba? Naman ako yun, syempre, sabi nga the fruit does not fall far from the tree. Naalala ko nung bata ko, yung mami ko, tinatanong ng mga kaibigan, kapitbahay, ano ba yung mami ko? Reporter ba yan? Kasi parang matanong siya, laging nakikialam kung may mga gulo, ganun. Yung instinct niya ganun, parang mahilig magmarites pero gusto niya malaman kung ano nangyayari sa paligid. So, bilang photographer kasi kailangan curious ka. So, umpisa curious ka, tapos susunod na pagiging curious, nandun ka na rin, nakikialam ka na rin sa mga tao, lalapit ka na, tapos makikipag-interact ka na. Since may camera ka naman, unti-unti mo sinushoot yung yung nangyayari sa buhay. Hindi ko alam kung bakit, pero napakahilig ko kasi nung bata ako, naranasan ko, kompleto paling mga album ng mami ko. Nagtataka ako lahat ng mga events sa bahay, birthday, binyag, yung pagpunta kami nag-excursion, nagpunta sa Manila Zoo. Balit pa ako wala pa sa memory ko yun. Nakikita ko lang sa litrato. 'Di ba? Kaya nasabi ko nung isang araw, yung camera para siyang time machine. Kasi kahit wala ka nun, ganito na yung edad mo ngayon. Tapos pag nakita mo yung litrato, parang babalik ka sa lugar na yun, sa panahon na yun. Yung, 'di ba? Bumabalik ka tapos minsan kasi tayo yung memory natin. Minsan ako, kagaya ko, 3 years old pababa, hindi ko na matandaan yun. Pero dahil may mga litrato yung mami ko na nagpunta kami sa Manila Zoo, tapos may mga pinupuntahan kami mga parang carnival at nakasuot akong parang cowboy, ganun. Hindi ko na maalala, pero unti-unti, parang nare-realize ko ganun pala yung buhay, evolution ng paglaki ko. So, hanggang paglaki ko, kumpleto kami, nakakagulat talaga. Kahit nung nagtatrabaho na ako, hindi ako mahilig mag-clippings pero sa dyaryo kasi, pagka correspondent ka pala, hindi ka staff photographer, para kumita ka, kailangan yung makuha mo litrato na papublish, kailangan yung i-clippings mo siya, tapos tatago mo. Pagka end of the month, ibibigay mo doon sa secretary sa photo department, diba? Tapos i-compile na yun, tsaka dadali sa accounting. Yun yung kita mo galing sa clippings. Pagtagal-tagal hindi na mahilig doon dahil nung nagtatrabaho na ako halos araw-araw na as a news photographer. Lagi ako may litrato sa pages ng minsan front page, minsan sa loob, inside pages, o doon sa mga sports, ganun. So, hindi na ako, wala na sa isip ko tinatabi ko na lang yung buong diary na lang, kinocompile ko. So, pagtagal-tagal, dahil humiwalay na ako sa bahay namin, may sarili na akong buhay, diba? Mga 17 pa lang ako, kailangan ko na maghanap buhay kasi yun yung panahon na na-stroke yung daddy ko. So, doon ako nag-umpisang lumabas at kung ano yung trabaho, tsaka ako na lang ikukwento yung saan nagmula talaga yung trabaho ko hanggang naging photographer ako. Pero anyway, isang araw, siguro nung kailangan ko bumalik-balik minsan na lulungkot ako, bibisitahin ko ulit yung bahay namin, di ba? Umuwi ako sa bahay na. Tapos nakikita ako mami ko. Meron siyang doon sa isang cabinet, ang kapal nung dyaryo. Tapos tinitingnan po siya. Ano ba to? Mami, lahat ng clippings ko meron ka rin. Yun pala, bumibili rin siya araw-araw. Lahat ng may litrato ko nandun din
meron din siyang collection nun. Ano talaga mami ko, para hoarder din yan eh. So anyway, okay din kasi naitago niya hanggang ngayon nung wala na yung mami ko, nung binalik na ng kapatid kong babae yung mga files sa mami ko na dinala pa niya sa Canada dahil dun siya namatay sa Canada. Pag binalik niya rito, sabi ko, ito pala yung mga importanteng dati na itapon ko na kasi palipat-lipat na ako ng bahay nung lumalaki, tumatanda na ako, nagkakaedad na ako. Naiiwanan ko na minsan yung hindi ka nakakapagbayad sa mga apartments, so alis ka na lang bigla, di ba? Ganun talaga buhay noon eh. Trial and error, hindi ka mayaman, basta working class, ganun. So, yun, ang habang kwento. So, balik tayo dun sa ulit. Pag naglalakad ka kasi, di ba, yung mga tao, lahat yan may pinagdadaanan, may kanya-kanyang buhay. So, bilang photographer minsan, kasi nga nabanggit ko yung language, yung visual language, iba visual literacy. Yun ang nagiging nung unang mga action moment, decisive moments ang hinahanap mo bilang photographer. Pero pag tagal-tagal kasi, ako kasi hindi ako mahihain ako ng konti, hindi ako mahilig makipagtalakayan sa mga ibang intellectual na mga kaibigan ko. Although naiintindihan ko sila, pero siguro limitado yung sensibilities ko noon para sa ganun. So, dahil sa exposure ko sa mga araw-araw na nangyayari, mga disaster, news, minsan mga victory, mga nananalo sa mga sports competition, ganun. Lumalawak siya. At the same time, nakikita ako, unti-unti ako nung medyo kumikita na ako, pumupunta ako lagi sa Avenida. Nandun kasi makikita yung mga magazine na luma, yung mga second-hand na magazine, mga imported. Mahilig ako sa mga popular mechanics, yung American photographer, kung ano-ano, mga things to make and things to do. Mahilig ako ron So, dun ako medyo lumalalim na ng konting ko. Tsaka, dahil hindi naman ako malaki kumita noon, tsaka estudyante pa lang ako nag-umpisa, lagi ako nagpupunta sa National Bookstore at tsaka Alimars. Dun kasi, upo ka lang sa gilid, pwede ka magbasa-basa ng libro. Doon ko natutunan yung actually photography na sa bookstore ako tumitingin. Pero nung pagtagal kasi, nahalata siguro na binabalot nila ng plastic tapos tinetape na, hindi mo na mabubuksan kung yung bibilin. Ganon. So, doon ko nakukuha yung sensibility na iba na hindi ko nakuha ng bata ako. Kaya nga nakilala ko yung mga photographer na mga masters. Kagaya nila Eugene Smith, si Henry Cartier-Bresson, at yung iba pa. Since naging photojournalist ako, ang direction ko na hinahanap ng mga litrato, yung mga photojournalist ba? Pero syempre, kagaya na nasabi ko, hindi naman laging meron kang napupunta na event kung nag-umpisa ka pa lang, wala kang access kahit saan, di ba? So, ang pinakamabilis na puntahan yung bahay nyo, yung malapit sa'yo. Ano ba malalapit sa puso mo? Yung pusa nyo, aso, mga kapitbahay. May mga kapitbahay kang magaganda, kung may camera kayo nang pinagpa-practicean mo, di ba? So, ganon. So, syempre, pag lumalabas ka na, lumalalim na yung mo. Ang una mong, paano ka ba? Yun ang dapat nating malaman yung paano natin kasi pag film, limitado 36 shots lang bawat isang rolyo So, kailangan pipiliin mo talaga yung gusto mong makita. Kung may nakita kang isang eksena sa kalye, di ba? Minsan iisipin mo kukunan ko ba o hindi. Mahirap kasi yung pag naisip mo siya, kailangan kumunan mo na kasi mawawala na yung moment. Pero meron ka ring limit kasi 36 shots lang, so limitado lang pwede mong kunan, di ba? Kaya buti nga ngayon, yung mga nag-umpisa, tayong lahat, meron ng cellphone tsaka digital. Medyo pwede ka na mag-shoot na marami. Ang limitasyon mo na lang kung malaki ba memory mo nung camera mo o nung cellphone mo o kaya yung sa bahay kung meron kang hard disk na malaki. So yun ang kaya lang syempre nung umpisa ako nagkaroon ng digital, actually ang tagal ko bago ako nakahawak ng digital camera. Kaya nung nagfi-film pa ako sa trabaho namin, at least libre yung film So yung mga
nakakaibigan ko mga photographer na bata pa, minsan wala silang pambilang film, binibigyan namin sila blocky ng film kasi binibigay, gagamitin rin nila para shootin yung mga rally, ganun. So, kung meron silang kuha, may bibigay din nila yung sa opisina namin. So, sharing, di ba? Pero since nung nakauna akong napunta sa isang dyaryo na meron siyang digital camera. Pinakamababang klaseng digital pero mabagal. 400 something ang Canon siya. So, nung unang mga dahil shoot ako ng shoot, parang after siguro a year or so, yung mga lumampas ang panahon na tinitingnan ko yung mga camera, yung mga kuha ko, parang patay walang feeling, walang kaluluwa yung mga kuha kasi shoot ka lang ng shoot, ganun, tapos titingnan mo siya, makikita mo agad. Di ka gaya nung sa film kasi. Hindi mo pag-shoot mo, kung i-develop mo, tsaka pala makikita. Walang real-time na chimping. Di ba tawag nila rin sa digital niya, pagkakuha mo, parang nandadaya, titingnan mo. Mauulit mo ulit siya, di ba? Sa film kasi hindi pwedeng ganun. Kung minsan wala kang mga 2 linggo bago makita yung kuha mo pag na-develop na. Kaya, magugulat ka na lang pagka sa film, minsan nakalimutan mo na frames yung mga moment na nakunan mo. Pag na-develop na, tsaka mo lang may kuha pala ang ganda. Tapos minsan, ang ganda-ganda nung kinukunan mo tao, pala nakapikit siya. Hindi kagaya sa digital kasi nakikita mo siya. Kaso, yun nga ang problema. Pag nag-umpisa ka na sanay ka sa nakikita mo pwede ka mag-shoot, nawawala yung puso ba? Kasi parang ka na lang, ba tawag? Drone ka na lang o zombie ka na lang, shoot ka na shoot. Nakakalimutan mo na tingnan. Kasi importante kasi ngayon sa atin yung may bang meaning ng isang litrato? Bakit ba nagugustuhan ng iba? Yung kagaya ko, nung nag-umpisa ako, minsan shoot lang ako kahit tansan, kahit na bulaklak, hindi ka suplado, kahit na photographer ka sa news. Pag may nakita kang bumulaga sa isip mo, tsaka gusto mo siyang ayun, may kumakanta ng aso sa kapitbahay namin, yung kung naririnig niyo. Singer na opera singer na aso. Anyway, ayun nga, tuloy natin. So, pag nag-shoot ka, di ba? So, digital na, kalimutan na natin yung zombie shooting. So, nabalik ako ngayon sa unti-unting na realize ko, mali ko. At isang araw nga, basta magaling na ako sa tingin ko nun pero syempre, yung galing mo sa sarili mo, minsan kasi, alam mo, ikaw pinakamagaling na photographer, parang ganun ewan ko kung ganun yata talaga yung mga tao. Feeling mo sa umpisa, ganun. Pero pagdating araw, makikita mo, minsan kulang yung kuha mo. Minsan maganda. Bakit? Minsan yung mood din ng tao, kunyari malungkot ka, may pinagdadaan ka. Mas malalim yung parang pupunta ka sa ibang lugar. Tatambay ka, parang na-imbibe mo yung bang mga nangyayari sa paligid. So, lumalalim ng konti. Tapos yun nga, importante kasi yung pag nag-shoot ka, di ba? Bukod sa focus ng litrato, sa akin lang personal ko lang, opinion ko. Pag nag-shoot kasi ako, kunyari, kukunan ko yung main subject, iniisip ko lagi, naghahanap ako baka sa background niya, merong konting elemento na makakadagdag doon sa litrato na hindi mo sinasadya or hindi talaga yung intention mo. Pero, yun ang tinatawag na term, iba-iba kasi may juxtaposition, may layering. Yung juxtaposition, minsan yung pulis, kagaya na nag-umpisa, may pulis at saka merong, kagaya na lately si Alex Guo, di ba, merong opisyal ng gobyerno, tas may si Alex Guo, yung ex-mayor na, ewan ko kung ano talagang pagkatao niya. Anyway, parang kontra siya ng mabuting tao at masama, tapos minsan merong maganda at pangit, or ano ba yung background, meron bang relasyon siya para, o context para sa picture. Yun minsan, yun madalas hinahanap ko, pero hindi laging nangyayari. Minsan tsamba, kaya pagtagal,
pag araw-araw ko nag-shoot, yun lagi tingin may iba-iba pa quality of light, yung ganda ng pelikula, yung ilaw, di ba, na bumabagsak. Tapos yung background, para masabi na nasa Quiapo ka, syempre may tao kang kinukunan, pero sense of place, papakita may background. Yung mga bagay na ganun. Pero ang pinaka-importante kasi, since minsan marami ka rin, since isa kong photographer, malungkot nga yung pagiging photographer, maganda rin pag nagpo-photo ka, may mga kasabay ka rin, mga shooting buddy. So, nagkukwentuhan kayo, tapos nagtuturo, para tingnan mo yun. Ang ganda nun, di ba? Tapos iniisip niyo, paano ba mapapaganda? Pagdating kasi sa litrato, editing mo na lalo na kung araw-araw ka ayun ang na-discover ko. Sikreto pala. Pag nag-shoot ka kasi, yung mata mo talaga nakafocus lang sa subject mo. Pero dahil lagi ka na nag-shoot, yung minds ay tinatawag nila mata ng utak mo. Yung, kumbaga sa pag nakapikit ka, isang mata mo nakatingin, yun yung may sinasabi si Henry Cartier-Bresson na with your one eye open, you look within. Yung with the one that's close, you look without. Parang ganon. So, yung bukas mong mata, tinitingnan mo yung subject Pero, hindi mo na naiisip. Nakikita mo yung background, yung sa paligid. Minsan, automatic na pagka, alam nyo ba, pag, yung photography kasi, rin yan Hindi yan exact na 90% o 100% sharpshooter ka. Pagdating mo sa bahay, pag nagdi-develop, ini-edit mo na, di ba pinipili mo ng mga picture, may makikita ka po siya. Ang ganda pa ng, parang perfect yung yung composition mo. Unti-unti makikita pag tinitingnan ng litrato. Yun pala linya doon, tumuturo pala sa'yo. May mga kasi rule ng photography na sa umpisa sinasabi niya, mga leading lines, curve lines, yung mga obstructions sa harap at likod, sinasama mo yun para mai-compose mo yung litrato Mahirap yun hanggang hindi personal o actual mong gagawin. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang talagang dapat talaga, lagi kang nag-shoot may assignment ka, photographer ka na professional o hindi. Lakad ka ng lakad at shoot ka ng shoot dahil yung short-term memory, pagtagal na nagiging long-term memory. Tapos, magugulat ka na lang. Instinct mo na pala yung kahit na ito nakikita, yun palang paligid, yung peripheral vision mo. Nakukuha pala niya yung mga iba. So, parang automatic, yung subconscious mo nakukunan pa nila yung ibang At syempre, minsan, talaga maghahanap ka ng background, yung juxtapose mo, kaya layer mo. Yung layering naman, di ba? Yung sinasabi na may informative foreground, merong middle ground yung subject mo, tas may background. Parang may depth siya. 3D Madaming bagay. Pero pag alam mo na lahat yun, pwede ka rin, bahala na. Basta pwede ka rin mag-experiment ng yung mga, kunyari, may mga rule of thirds, yung gano'n, basta may mga term na ang hirap ng memorizing lahat. So, ang pinaka-importante talaga, pag nag-shoot ka, dalhin mo yung consciousness mo doon sa level na nararamdaman mo pala ng paligid. Kaya ako, ang gusto ko yung litrato pag lumalabas. Gusto ko yung litrato na pag tiningnan mo, para ka rin nandun. Alam niyo yun, kahit wala ka ron pagka nakita ang picture, parang nandun na rin ako. Kasi noon, di ba, pag araw-araw, yung mga tao wala pang camera Nakikita nila lahat yung bagay na nakikita mo araw-araw, pero hindi nila napapansin yun. Pag may nakita silang litrato na nakunan yun, sasabihin nila nandun ako, dumadaan ako araw-araw, di ko napapansin yun. Pero unti-unti na sila nagiging conscious sa paligid. Kaya yun lang masasabi ko sa ngayon. Kasi medyo mahaba na to, tsaka hindi ako nakakape. Kulang sa inspirasyon. Pero isa labat. Masarap. Tsaka hinaluan ko rin ng tanlad. Kasi dati hindi ako makapagpatubo. Ang liit pa nun. Lagi namamatay. Ngayon malaki na siya. Na siya, parang talahid na yung tangkad niya. So kumuha ko kanina ng ilang piraso. Hinalo ko doon sa nung nagpatimpla ng salabat yung wife ko kasi inuubo siya.
medyo masarap lasa siyang gulaman. Alam niyo yung pag bumili kang gulaman, di ba? May aftertaste na yung tanlad lemongrass yan. Yun din ang. So yun, kaya iniisip ko na ngayon kung kailan tayo pwedeng mag-umpisa. Malamang first week ng October. Mamaya titingnan ko yung kalendaryo kung paano eksakto. Basta weekend siya. Tapos para umpisa pa lang, siguro may bukas o sa susunod na araw ko ito-post para makapag-ipon na tayo tsaka reserba na natin yung time o yung panahon natin na wala tayong ibang ginagawa at pwede tayong magkita-kita at magtalakay tungkol sa photography at actual na mag-shoot sakali. Tulungan tayo maghanap ng mga kanya-kanya natin litrato at kung paano pag-aagayin. Yun lang muna. Salamat. Inumin ko na ito sa labat ko, malamig na.